Latest update. Hindi nga pinalad ang ating pambatong na si Celeste Cortesi na makapasok man lang sa semifinals ng Miss Universe 2022 sa panahon ng final show nito. At ito ay nanatiling malaking katanungan para sa lahat ng mga pageant fans, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Ilan din sa mga kandidatang hindi inaasahang makapasok ay sina Miss Thailand at Miss Vietnam. Pawang mga Asian delegates na talaga namang nag-perform during the preliminary. At ilan din naman sa mga kandidatang hindi inaasahang makapasok at naging dark horse sa nasabing kompetisyon ay sina Miss Laos, Haiti, Trinidad and Tobago, and Canada. Ngayon ay kilatisin nating mabuti kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit hindi nakapasok si Celeste Cortesi sa semifinals. Ano kaya ang nagiging hadlang at ano ang nagkulang sa pakikipaglaban ng ating kandidata? Ngayon narito ang 7 posibleng dahilan kung bakit nga ba hindi nakapasok si Celeste Cortesi sa top 16 semifinals. Unang-unang dahilan ay ang credentials. Sa pagkakalam ko, sa pagpasok at pagsali ni Celeste Cortesi sa Miss Universe ay saka lamang ito nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Compared to the other candidates who are engineers, fashion designer, lawyer na nakapasok sa top 16 na talaga namang masasabi natin na may napakalakas din talaga na credentials at background. Sa tingin ko ay sa pagbabago ng mismong era ay hindi lamang comm skills or abilidad ng kandidata na magsalita ang tinututukan ng mga hurado kundi maging ang kanilang qualification at background. Pangalawang posibleng dahilan ay dahil Celeste didn't pick every highlight of the competition. Not only during the preliminary competition, but as well as the other pre-pageant activities ng mga kandidata. Tila palaging nire-reserba ng ating pambato ang kanyang energy. And when you're in the middle of the other girls and other contestants, makikita mo talaga kung gaano nga ba siya katahimik, unlike the other na talaga namang ipinapakita ang kanilang potential as a candidate. Dahil dito ay posibleng nag-presume ang organisasyon na hindi masyadong malakas ang ating kandidata at walang gaanong energy. In short, she lacks the fire during the pre-pageant activities. Pangatlong posibleng dahilan dahil hindi ganon nag-level up ang styling ni Celeste Cortesi maging sa kanyang gowns at kanyang performance during the preliminary competition. Makikita naman natin na given na ang ganda ng ating kandidata at given na din ang kanyang potensyal at ang kanyang mismong determinasyon. The only missing is yung ma-maximize ang kanyang styling. Bago pa man lumipat si Celeste patungong NOLA, giliw na giliw ang mga pageant fans dahil sa versatility ng dalaga at kahit anong estilo man ang kanyang susutin ay babagay sa kanya. Hindi mahirap ayusan si Celeste Cortesi. But hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang nangyayari at baka buhat din sa mismong strategy ng Team Miss Universe Philippines at hindi masyadong nag-glow up at nag-level up ang ating kandidata during her pre-pageant activities. At dahil dito ay hindi na din naging epektibo ang mismo strategy na ito sa kasalukuyan. Lalo na't marami ding mga kandidata ang agad nagpapakita ng potensyal during their pre-pageant activities. Pang-apat na posibleng dahilan ay marahil ang fans ay posible ding makakaapekto sa mismong scoring ng mga judges. If you will just take a look guys, alam naman natin na hindi nakapasok sina Indonesia, Thailand, Philippines at Vietnam sa semifinals. At ang mga bansang ito ay ilan lamang sa mga bansa na talaga namang bardagulan ang fan base ng kanilang mga kandidata. Kung minsan nga ay nagsisiraan na at below the belt na ang mga pasaring ng bawat isa mula sa Indonesia, Thailand, Philippines at Vietnam. Marahil dahil dito ay gustong sampulan ng organisasyon na hindi na maganda ang mga ginagawa ng ilan sa mga fans ng mga bansang ito. Legit sila sa kanilang kindness campaign at talaga namang pinangatawanan nito ng Miss Universe organization. Kaya naman posibleng nasampulan tayo ng mismong organisasyon sa mga toxic attitude ni pinapakita ng mga fanbase when it comes to pageantry ng ilan sa mga Asian countries. Next is they are looking for a transformational leader.
I believe na sa ipinapakita ang attitude at galawan ni Celeste Cortese during the pre-pageant activities ay hindi ito isang attitude ng isang transformational leader, lalo pat siya ay tahimik lamang at reserve during the pre-pageant activities. Para sa iba, ito marahil ay authenticity ni Celeste Cortese kung sino nga ba talaga ang totoong Celeste, subalit others might view it as a weakness sa ating kandidata. When you are a leader, people might view you as a decisive leaders, on the move and ready to work. Walang know how to pick but always speaking. At tila ito nga ang nagkulang sa ating pambato. Malakas man si Celeste Cortese when it comes sa communication skills at performance, subalit kabaliktaran naman dahil hindi ganun kalakas ang ipinapakitang galawan ni Celeste sa loob ng bubble ng Miss Universe. Kaya siguro napansin din ito ng ilan sa mga crew at iba pang mga personalidad sa Miss Universe organization. Next possible reason ay we don't know what happened behind the cameras. Maraming mga bagay na hindi natin nakikita on-cam, especially sa mga behavior ng mga kandidata kung wala ang camera, kung wala ang crew, at kung paano nga ba sila nakikisalamuha sa kanilang mga co-candidates. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kompetisyon ay hindi lamang ang performances during the prelims ng mga kandidata, kundi maging ang closed-door interview na tanging mga hurado lamang ang nakakaalam. Marahil ay nanglamon sila during the preliminary competition both in swim and in gown, subalit hindi naman masyadong nag-perform during the closed-door interview, which is also one of the most important part para sa mga delegado na maipakita nila ang kanilang pagiging totoo. Dito nagbibigay ng marka ng impresyon ang mga kandidata sa mga hurado. And finally, the possible reason kung bakit nga ba hindi nakapasok si Celeste Cortese ay dahil sa new owner, new organization. Matatandaan natin that during the Trump era ay ibang level of qualification ang hinahanap nila. Yung tipong di bali hindi masyadong lumalamon when it comes sa comm skills, ang importante ay nanlalamon ng ganda. Sa IMG era naman ay gusto nila ang isang kandidata ay bumubula ng communication skills. But this time around ay tila iba naman ang hinahanap ng owner. Bagong owner, bagong organisasyon, meaning to say bagong kwalifikasyon sa mga kandidata. At dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon ng pinakabagong era ng Miss Universe organization, hindi pa natin mismo mapagtanto ang mismong hanap ng organization. So there you have it guys, those are the possible reasons kung bakit nga ba hindi nakapasok si Celeste Cortese up to the semifinals. But what's the most important thing is that alam natin kung gaano nga ba binigay at ibinuhos lahat ni Celeste Cortese para sa kompetisyong ito sa loob ng 7 buwan. This might be heartbreaking to all of the Filipino fans, but we really know that everything happens for a reason. At nawa ito'y magbigay ng leksyon para sa ating lahat. Nabawasan ang pangbabash ng ibang mga kandidata and let us learn to support other candidates as well. Sa huli, Miss Universe is a destiny. But kung kayo ang tatanungin, ano nga ba ang ilan sa mga rason kung bakit nga ba na hindi nakapasok si Celeste Cortese sa semifinals? Feel free to comment all your thoughts dyan sa ating comment box. At syempre, huwag mo din kalimutang mag-subscribe at i-click na din ang bell notification for more pageant updates like this. Syempre, lahat ng yan dito lamang sa Cindy Facts. Still, Celeste Cortese, we are so proud of you. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang isang Pinay, at babawi at lalaban tayo sa susunod na taon.